What's up mga kaklistites, me again Patrick Patricio. Okay, so ngayon guys, meron tayong unbox na accessories para kay drinks natin. So ngayon buksan na natin siya. So ito yung speedometer natin or cycle computer para kay drinks. Ito yung Cat Eye Velo 7. So nabili ko siya sa Bike Plus dito sa SM Molino. Okay, so yun yung presyo niya, 750 pesos. So I'm not sure kung ito pa rin yung presyo niyan kapag napanood nyo to. So tingnan na lang. Okay, so anyway, buksan na natin. So bago pala yan, ito pala yung mga specs pala niyan. Yan, yung speed, yan, trip distance, moving time, average speed, total distance, yung clock, tapos yung maximum speed. So sa Velo 7 kasi, yun yung ano niya, yung specifications niya o nilalaman ng computer. Parang literal no, 7 functions eh. So meron kasi niyan Velo 9, parang nadagdagan ng dalawa, parang 9 yung functions niya. So I'm not sure. So meron pa yan yung wireless. So hindi ko na alam kung anong model nan. So ito sa atin, yan, naka-wired siya. Hindi siya wireless. So Cat Eye ang brand niya. So let's go, buksan na natin. Although nabuksan natin dun sa store for inspection. So chinek up nila to. So ito, yan, yung mga accessories, mga cable tie. So yung magnet nandyan, mamaya na yan. Syempre yung user manual, gagamitin natin yan sigurado. Mamaya may papakita ko sa inyo dyan. Tapos ito na mismo, yung mismong computer o yung speedometer nya. So tanggalin na natin. Yan. So sa unang gamit nito guys is meron ditong buttons. Sana nakikita, no? So dito sa gitna ay yung set button. Tapos yung dito sa may kanan, ito yung AC. Okay, parang on nya, pinaka on nya. Parang magiging ano mo siya. Yan yung on. Parang reset button, parang ganon. Okay, so ang gagamitin nating panundot dyan is ito, yung hikaw, mas maganda. So ito yung hika muna. So sa umpisa, pindutin natin yung AC. Ay, tanggalin muna natin yung ano, yung pinaka plastic nya. Yan. Oh. Diba? Ang ganda nyo, ang kinis, ang smooth. So yan, kung pwede nyo i-set up to, ganito. So pindutin nyo lang tong AC. To. Yung sa kanan yan. Okay. So isang pindot lang. Yan. So makikita nyo yan is nagbi-blink yung kilometer per hour. Tapos isang click dito. Na sumunod naman yung miles per hour nya. Okay. So nagre-reflect yung camera ko dun. So yan. So sugatin konti. Sana nakikita, no? So ito is miles per hour siya. So yan. Tapos kung syempre gagamitin natin is kilometer per hour. So pindot ulit. Tapos pag yan na yung gusto nyo, so pindutin nyo na yung sa likod, yung set. Okay. So ito, isang pindot lang. Okay. Tapos lilipat na yan. Ay, isa pa. Yan. Okay. So ito na yung, siyempre familiar na kayo dyan sa size ng gulong. Excuse me. So 26er. So 700C. 27. So ito mamaya explain ko yan. 16 inch. 18. 20. 22. 24. So, bumalik na ulit sa 26. So napansin nyo, walang 27.5 at 29er. Okay, so ganito yan. Doon nyo makikita yung sa manual. So pupunta tayo dito.
Yan. Kumbaga dito mo i-edit. So, teka lang, kukunin ko muna yung pinakita ko manual kanina. So, yan. So, nakita nyo nagbi-blink yan. Kukunin natin tong manual, So, yan. So, may bubuklatin lang ako dito para makita nyo na gagamitin nyo to. Lalo't pag 27.5 at 29er yung gulong nyo. Yan. Ano ba to? Ito. Yan. Ito. Yan. So, makikita nyo na yun dyan sa manual. Pag may huwag nyo muna basta-basta itatapon yung manual nyo. Okay. So, tayo ay nasa 27.5. Diba? Tapos yung pinaka-size. So, 27.5 by 1.95. Ito yan. Ito tayo, diba? Kung ako sana nakikita sa camera, no? So, basta ito. 27.5 by 1.95. So, i-input natin yung 209. Ano yan? Naka centimeter yan. Okay? So, saan nakuha yung 209? Or sabihin natin sa 29er, for example. 29 by, sana, 29, 2.2. Ayan, to. 29 by 2.2. 230 cm. So, saan nakuha tong mga to? Yan yung isang ikot ng gulong o yung 1 revolution ng gulong natin. So, paano mo siya susukatin? So, kung napanood niyo yung previous sa isang speedometer ko, so doon mapapanood niyo yun doon. Yung ginulong ko siya tapos nilatag ko yung metro, sabay itututok ko siya doon sa tawag doon sa pito, tapos igugulong ko siya hanggang marating niya yung kabilang ulit, yung hanggang isang ikot na yung pito. So itatapat nyo doon. So titingnan nyo na kung anong centimeter siya dito, or kung hindi naman, pwede naman yung medida. So iikot nyo doon sa pinakagulong. So yan, so kasyang-kasya naman siguro yung medida na yon. So, iikot nyo dun sa pinaka isang buong gulong, malalaman nyo na yun kung ano yung ano niya. Yung centimeter niya. Okay? So, ngayon, sa 27.5 tayo by 1.95. So, ito, 209 ang i-input natin. So, ayan. So, 205 siya ngayon. Tapos nyan, is hold mo lang to. Hold mo lang. So, lilipat na siya. Tapos, ilalagay mo na yung number. For example, one click lang at a time. Yan. Okay. So, 209. So, okay na yan. So, kung nyari, nasa 29er ka, ulan na yan. 230, 2.2. So, gawin mo itong 0. Oh. Tapos, ililipat mo to dito. Hold ulit. Yan. Tapos, 1, 2, 3. 230. So, hold ulit para lumipat. So, okay na yan. Tapos, pag okay na yan is, pipindutin mo ulit yung set. Okay. So, syempre, tayo is nasa 209. So, ayusin ko lang muna. Press and hold lang. Yan. 209. Okay, hold lang natin to. Okay, tapos pindot-pindot lang. So yan, 209. Tapos pag okay na, is pindutin nyo na yung set. So yan, ang sumunod naman is yung oras. So kung 24 hours ang gusto mo, kung ayaw mo, press mo lang 12 hours. Tapos kung ano yung current time, so press and hold ulit. Ganoon lang siya. Kumbaga press and hold lang yung mga lipat-lipat. For example, yan, 5 o'clock. Tapos yung minutes niya. So yan.
Sabihin natin, ayan. Dire-diretso na siya. O ayan, 5:20. Kunyari, yan ang current time ngayon. So, set ulit. So, ayan na. Tapos na. Na-set up mo na yung ating speedometer. Okay, so yun yung time. So, yun yung distance. Yung average speed mo. Yung maximum speed mo. At yung odometer. Okay? So, itong nasa taas, ito yung sa speedometer mo. Okay, so ngayon, testing naman natin siya ngayon kung gagana siya. Okay, wait lang. Kunin natin to kasi dito na. So, ito yung mga cable tie. Kailangan din natin yung magnet. So, ito yung magsisilbing connector niya. So, ito siya. Nakikita nyo dyan merong mga gatla. So, kumbaga pang handlebar siya or pwede rin sa ayun na to. Yan nyo. Pwede siya sa handlebar, pwede rin siya sa stem. Depende. Pero kung stem mo yung 0, yung hindi mahaba, baka hindi mo ito mailagay dun. So, may gatla siya dito. Meron din dito. So, marami kang pagpipilian. So, ilalagay ko to sa stem. Subukan natin. So, ito pala. Ayan. So, sa paglagay niyan, yun lang. Okay. So, hindi ko lang kung makikita natin. No? Ito na lang ganyan. So, ito yung magnet. Kasi ito yung sensor niya. Teka lang. Nagre-reflect yung sa camera. Okay. Tapos, ito yung ikakabit mo dun sa rim. Ay, yung sa spokes niya pala. Okay. So, ayan. Masyadong so, ayan. So, gumagana siya. Sabihin working tong unit natin. Okay? So, yun lang mga kaklista. Tapos, ngayon is-install na natin siya dun sa bisikleta natin. Okay? So, siguro sa pagkatapos itong naparod nyo to, yung susunod na clip is kabit na siya. Okay? So, madali lang naman to ikabit eh. So, let's go. Oops, teka lang mga kaklista, bago natin to ipakita sa inyo na naka-install na. So, ito muna, may nakalimutan kasi ako. So, for example, no, meron kayong current bike na matagal na, sabihin nating mga 2 to 3 years na siya na may exceeding ano na siya, speedometer. Tapos, nasira siya or malapit ang masira, parang ganon. So, parang ang ano mo naman doon, nakita mo doon na sayang naman yung ano, yung ilang odometer na yung ano ko, yung current bike ko. For example, nakaano ko na, nasa sabi natin nasa 10,000 mahigit ka na or something, or 8,000 ganyan. Eh gusto mong ilagay dito para yun pa din yung matatandaan mo na exceeding odometer ng bike mo. Hindi ka na magba-back to zero tulad nito. Saan ba yan? Yan, magba-back to zero ka, 'di ba? So, dito pwede mong i-manual input yung odometer, okay? So, 'di ba natapos na natin yung kanina? 'Di ba ito yung pagka-set natin kanina, ito yung lumabas, yung time. Punta ka ngayon sa distance. I-click mo siya, tapos pindutin mo yung set. Yan. So, mama-manual input mo na. For example, meron ka ng current odometer. So, for example, lagyan natin to 2. Oh. Yan. Yan. Oh. Press and hold lang para lumipat. Tapos, pindot-pindot lang para sa numbering. So, yan. Kunyari, ganyan. Press and hold. Okay. Yan, for example, ayan, ganyan. Meron ka ng exceeding dun sa current bike mo na 13,742 kilometers. For example lang. So, syempre, natandaan mo siya dun sa dati mong speedometer na masisira na or nasira. Natandaan mo siya. So, ngayon, pwede mo siyang i-manual input dito yung odometer mo para dun sa current bike mo. Okay? So, yun lang. So, hinabol ko lang siya. Ay, pagkatapos pala, teka lang. Pipindutin mo ulit yung set. Yan.
So yan, okay na. So distance. Yan. So yan na yung odometer mo ngayon. Dun sa current bike mo. Okay na parang ayaw mong mawala. 'Di ba? So, yun lang, hinabol ko lang naman to para sa mga gustong malaman yung ganito. Okay, although nandun naman yan sa manual. So, in case na makalimutan nyo, panoorin nyo lang tong video na to or dun sa manual nyo. Okay, kung mawala man yung manual nyo, so, meron dito. Panoorin nyo lang tong video ko na to. Okay, so proceed na tayo dun sa labas at papakita ko sa inyo na naka-install na siya. Okay, so let's go! So ayan mga kaklis na, as you can see guys, sinusubukan ko na siya. Ayan. So yan yung sensor, kinabit ko dyan. Okay. Tapos ito na yung kinaka-unit ng computer. So yan, umaandar na. So yun yung time. So kanina pa kasi pinapaandar eh. So yan, maximum. Yung odometer niya naka 1 na. Time. So yun yung time nung habang nagbabike ka. So automatic to humihinto. So yan. O diba huminto na, tapos pandarin ko ulit. Yun, 26, 27, 28. So yan, nalilin pa natin para makita nyo na gumagana. Yan. So sa stand ko siya nilagay dito. So ayan o. Yan. So nilagyan ko lang siya ng interior sa loob, yung mga ginupit ko lang na interior para kumapit. So hindi ko muna nilagay yung pinaka adhesive nya. Yan. So kung zero yung stem nyo dito, sa handlebar nyo siya ilalagay. Okay, so ito pa pala. Yan. Ikot. So kung gusto nyo palang i-reset tong time o yung time na to, yung tawag dito, yung time travel nyo, tapos yung distance, yung average, mas bagay automatic naman, maximum, tsaka tong odometer. Hindi yung odometer. Yan, iba yung reset nyan. Okay, so ito yung current time nung yan. Kung gusto nyo yung time travel nyo is i-reset nyo, kunyari magra-ride kayo bukas, so i-reset nyo to, hold nyo lang. Okay, so reset na, good to go na, reset na lahat yan. Okay, yan, distance, average, maximum speed, maliban dun sa odometer. Yan, may 1 pa tayo, so hindi siya nare-reset doon. So yun ang maganda dun. Okay, so yun ang mga kaklista. At okay naman yung pag-install natin, madali lang naman yan. So shinare ko lang kung ano yung binili ko ngayon para kay drinks natin. Okay, so yun lang mga kaklista. Maraming salamat sa panonood nyo. So meron na namang abubot para kay drinks. So God bless and ride safe. Sheesh. Cut ay. Baka naman. Sheesh.